Good morning sa inyong lahat mga kamatsas. Ngayon naman i-analyze natin ang katatapos lang na round number 6 battle. Dito pa rin po sa malakasang tournament na Sinquefield Cup. Unahin nating i-analyze ang bakbakang Wesley So and Alireza Firouzja. Pareho kasing natapos ng mabilis eh. At isusunod naman natin ang bakbakang Caruana at Sinepo. Okay. Nag D4 si Wesley, Knight F6 si Firouzja, C4, G6, Knight C3, D5, Grandfeld defense. Medyo bihira kung makita si Firouzja na nag-Grandfeld, pero yan ang pinaghanda niya kay Wesley. Pero naramdaman ni Wesley na mukhang preparado sa kanya. Nag-sideline Bishop G5 lang. Ayan. Sa opening po kasi mga kamatsas, hulihan yan, pakiramdaman yan kung ano ang pinag-prepare ng kalaban. Ayan. Kasi ang main line dito yung kumakapture sa D5, exchange variation. Bishop G5, nag-Bishop G7, at nag-Knight F3. Ayan, dito meron kagad tayong dapat klaruhin na maaaring maging tanong nyo. Coach, ba't hindi kinapture yung Knight? Makukuha ng buong buo yung pawn sa D5. Kakapturein lang kasi ng Bishop yan. At pagpalagay na, mag-Knight X D5, aatras lang yan. Okay? Ang idea, magsi-C6, papaalisin yung Knight and makakabawi ng pawn sa D4. Papaano kung halimbawa talagang isolid na talaga yung pawn sa D4, suportahan natin ang pawn, magsi C5 naman. Medyo mahaba-haba pong linya ito, pero hanggang dulo talagang ipe-pressure ng black ang pawn sa D4. Na halimbawa kung pag kinapture kasi mabubungi yung queenside pawn structure, gawin natin Knight F3, kaunting pag-aaral lang po sa opening. Takes and magda Knight C6. Then later on, magka-castle o kaya E6 na kagad. Pag alis ng Knight, may bawit-bawi pa rin sa pawn D4. Yan po yan. Kaya dito, hindi pinapansin yung pawn sa D5. Ang ginawa dito, nag-Knight F3, develop lang. Knight E4, sumugod naman si Firouzja. Kakaiba talaga ang mga linya ni Firouzja ngayon. Ano? Bishop F4, umiwas lang. Dito naman mga kamatsas, halimbawa kung ang gawin ay Knight X D5, may Knight X G5, talo kagad ang puti dito. Capture and may E6. Threat ang Knight sa D5, threat din ang Knight sa G5. Mawa one piece down ang puti. Ang daming karga ng linya ni Firouzja, no? At halimbawa naman ang ipang capture ay C. Magda Knight X G5 pa rin, Knight X G5. Mag-E6 pa rin, threat ang Knight sa G5 at mababawi na yung pawn sa D5. Okay? Klaro tayo dyan ha. Kaya ang ginagawa dito sa linya, nagbi-Bishop F4. Atras lang. Castle, E3 para makadevelop na ang light square bishop. At dito nag-C5. Okay? Yan talaga ang isa sa mga sangkap ng Grandfeld. Natural yan para i-pressure ang sentro. Nag-C takes D5. Bishop F5, tingnan nyo kung gaano kalalim ang linya ni Firouzja ngayon. Talagang halatang preparado ang player na to. Ayaw pa nga bawiin. Capture tapos bawi, ayaw pa eh. Bishop F5 muna. Nag-Bishop E5 para tapatan ang fianchetto. Kinapture. B takes C3. Binawi na. Queen B3. Queen to queen. Alam nyo naman si Wesley. Diyan malakas yan. Pag nawala ang reyna, naku kay Wesley na ako. Hanggang tabla ka na lang. At yan ang novelty dahil ang old line ay ang capture sa Bishop G7. So kinapture po. Queen takes B3. A takes B3. Nag-Knight D7. Kinapture ang Bishop. King takes G7. At nag-Bishop B5. Knight F6. At kumapture sa C5. Ayan, medyo may hamon dito kay Firouzja. Kasi yung C5, consider na gambit yon, sinacrifice. Pero ang tanong, mababawi kaya? Nag-A6, Bishop C4, nag-Knight E4. Ayun, bawi din pala. Madali lang mabawi. Alin man sa C3 or sa C5. Pero ang mas pinili ni Wesley na ibigay yung kanyang C3 pawn. At nag-A5. Tingnan nyo, kakaiba talaga. Ayaw pang ang bawiin ni Firouzja. Gusto niya basagin pa yung pawn structure. Grabe no, napaka-advanced ng diskarte ni Firouzja. Kinapture na at nag-B takes A5 at nag-Rook FC8. Okay, threat sa pawn C5 at nag-Rook FC1. Knight E4, threat sa pawn at nag-Bishop D5. Rook takes C5.
Bishop takes B7. Parang ang ganda ng position dito ni Wesley ah. Kaso, Rook A takes A5. Timpladong-timplado mga kamatsas. Nag-Knight D4, Rook takes A1, Rook takes A1, Knight D6, kumapture sa Bishop, check, Rook takes, at nag-Bishop F3, Rook C5, G3, Rook C7 para maproteksyonan ang 7th rank. At nag-H4, H5 din, Rook D1, Rook C5, Rook A1, nag-Rook C7, Rook D1, at dito po ay nagpabalik-balik, tabla ang laban. Ayan. Okay. So okay lang yan kasi maganda pa rin naman ang standing ni Wesley mga kamatsas. Nung nakaraan, di ba nakita natin second, no? Pero mamaya papakita ko sa inyo sa end part yung standing nila after round number 6 na ito. Okay, sunod natin ang kaisa-isang nagkapisakang laban dito sa round number 6. Ang bakbakang Caruana versus Nepo. Pag-aralan natin. Ang bilis lang ng laban nila. Nag-E4 dito si Nepo. C5 si Fabi. Knight F3. G6, ayan, grabe, paboritong linya ng inyong abang lingkod. Ang hyper accelerated dragon, di ba? Laging accelerated dragon ang tinitira ko sa block, oh. Bishop E3, Knight F6, Bishop C4, Castle, Bishop B3, pero dito nag D6 muna si Pabi. Natuto nga ako dito mga kamatsas, mamaya meron akong ipapa-realize sa inyo. Kasi dito, Queen A5 ang lagi kong ginagawa. Pero halos hawig kami ni Fabi eh. Nag D6 lang siya. Tapos nag F3, ayan. Gustong mangyari dito ni Nepo, ihabol yung itsura talaga ng Sicilian Dragon na nagpo-pawn storming sa king side. Queen A5, oh, di ba? Lagi ko rin ginagawa yan sa mga masugid nating followers. Alam na alam yan, yan lagi ginagawa ko. Pero itong Queen D3, ayan ang medyo kakaiba. Kasi madalas ginagawa dito ay Queen D2 lang. At nag-Knight E5. Yan naman po ang novelty bago sa laban na ito dahil ang old line base sa record ay Knight D7. Ang idea to play Knight C5 at i-threat ang Queen, huntingin ang Queen. Balik tayo dito ngayon sa novelty. Nag-Knight E5, umatras Queen D2, Bishop D7, nag-Castle queenside. Talagang desidido si Nepo na dalhin talaga sa pinaka-nature ng dragon. Rook FC8, King B1, umiiwas muna dyan para nandiyan kasi Torre. Knight C4, obligadong capturein, Rook takes C4 at nag-G4. Ayan na, aatake na sa king side. Nag-Bishop E6 muna. Ayan, turo-turo muna dyan, pressure. Knight B3, bukod sa pambara sa diagonal na yan, may pampaalis pa ng Reyna pero umatras lang ng bahagya. Nandyan pa rin talaga yung Queen, no? At nag-Bishop D4 para makasiguradong pag inatake ang Knight, alis ang Knight, isasapul ng exchange. Nag-Rook AC8 battery. Nag-G5 ba naman dito si Nepo mga kamatsas? Dalawang question mark ang nilagay. Ibig sabihin po, blunderacious ang tira na yan. Napakamali po pala niyan. Ang tindi pala niyan. Dapat pala ang tira dito, Queen G5. Na kung saan yung tira na yan ay talagang mahirap makita at maunawa. Bakit ka magku-Queen B5? Queen G5. Siguro ang idea mamaya, Queen B5 o kaya Queen A5. Pero napakahirap pong makita ng tira na yan talaga. Kahit na, ewan ko lang kung kay Magnus makita yan ha. Parang wala kasing idea na paparating talaga. Ang nakikita kong idea ng Queen G5 isalubong ng exchange. Unang-una pagkaputing pyesa hanggat maaari iniiwas sa exchange at atakihan ng gusto. Bakit naman makikipagpalitan? Yan po yung mga hangganan na ng kaisipan ng tao sa computer, no, versus computer idea. Grabe, Queen G5 ang tira. Kaso ginawa ni Nepo, nag-G5, ayan. Papaano po nahatulan yung tira na yan na blunderacious? Ano kaya ang brilliant move na ginawang sacrifice dito ni Fabiano Caruana? Sige po, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para makapag-isip. Gawin yung puzzle sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start.
Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita ng Knight takes E4. Sacrifice. May ganyan na pala. Gulat siguro si Nepo. Nagdabog kaya si Nepo dito. Ito yung player na mahilig magdabog, mga kamachas. Nag-F takes E4. Nagdabog kasi kay Wesley yan eh. Bishop takes D4. Knight takes D4. Ayun. Another brilliant move, mga kamachas. Sige po, puzzle number 2 tayo. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Okay, congrats po sa mga nakakita. Grabe, sunod-sunod ang hataw. Puro brilliant ang tira ni Caruana. Rook takes knight, another sacrifice move. At dito na puwersa na mag A3 si Nepo. Kasi hindi na pwedeng capturein yan ng pawn. May simple queen takes A2, king C1. Matchas yan sa ilalim. Matchas. Kaya dito nag A3 muna para makaiwas sa queen takes A2 na paparating. At another brilliant move, queen C4. Hindi ko alam kung ito po ay in-over the board talaga ni Nepo or shoot talaga sa balde. Ang tawag nila dyan, shoot sa balde. Bakit? Sa bahay pa lang po, nakamada na yan. Pinag-aralan na yan. O maaring si Nepo kinakapa, pero sa bahay pa lang, preparation at home, shoot sa balde. Shoot na shoot talaga. Alam niyo yung mga brilliant moves eh. Oh? Kamadang-kamada, mga kamachas. Queen C5, tiniret ang pawn sa A3. At dito ay nag-rook C1, queen takes A3, nag-H4, rook HC5, another strong move. Preparing to play rook A5 para may mating net. At nag-rook C F1 para kahit papaano ay magkaroon ng takbo-takbo dyan. Pero ito po, huling brilliant move. Nagpaulan talaga ng brilliant move si Pabi. Sobrang ilang brilliant moves ang binitawan niya dito? 5. Naku po. Huling bitaw, mga kamachas. Marami na tayong puzzle pero gusto ko sanang ipapuzzle sa inyo eh. Bishop takes B3. Brilliant. Resign dito si Nepo. Grabe. Ngayon lang yata nangyari kay Nepo yung ganitong nakakatromang laro. Traumatic tong laro na to, mga kamachas. Sa ganitong level wala nang nambubugbog na ganyan eh. Pero grabe, binugbog ni Pabi talaga oh. Black pa siya. Okay. Bishop takes B3, bakit naman nag-resign? Ano laman? Kasi pag kinapture po yan, tutuloy-tuloy lang ang capture dyan. Takes. Siyempre, pag king A1, king A1, mag-rook C4. Ayun. Hindi kasi pwede mag-rook A5 eh. Pero rook A4, almost unstoppable na rin. Okay? At halimbawa, kung mag-queen A2, may queen C3, check. King B1, rook B4, check. Pag nag-queen B2, rook A4, check. King B1, may queen D3, check. Queen C2 at may rook B4, check. King C1, queen E3, check. Ang cute ng proseso ah. O, tingnan nga natin. Queen D2, rook C4, check. King D1, rook D4. Ayun, tutuluyan na. Wala nang queen F3, check. May tori na eh. At kapag kinapture yan, capture King C1 and kakapturein na ba to? Kahit capturein lang oh. Ang daming pawns. So, 2 rooks versus queen pero napakaraming pawns. Overwhelming. Fatal talaga ang puti dito, mga kamachas. Okay, grabe ka. Ang lupites ng ginawa ni Caruana. Black pa siya ha. Saglit lang, 25 moves lang. Ang former World Championship Challenger din na si Nepo. Traumatic tong laro na to kay Nepo. Di niya makakalimutan to. No? Isang tira lang ng G5. Oh, grabe. Kumbaga sa boxing, mga kamachas, na pangahan, tumayo man pero bumagsak din. Hindi na kinaya ang pagkahilo. Sobrang tindi, napuruhan talaga. Okay, mga kamachas, maraming salamat po. Sana po natuto kayo. At ito ang standing. Tingnan natin ang standing nila after round number 6. Nangunguna dito si Alireza Ferrucia sa score na 4 points. Pero gabuhok lang ang lamang niya dahil 3.5 points sila Wesley So at Fabiano Caruana. Gabuhok lang yan, mga kamachas, hindi pa masyadong malayo ang lamang. At MBL, Gukesh, Ding Liren, hanggang kay Pragnananda 3 points. Abdu Satorov, Nepo 2.5 points, Giri 2 points. Ayan po, yung pinakamakunat na player sa buong mundo, nasa pinakahuli. Ayan, nasobrahan ng kunat si Giri. Kailangan medyo kahit papaano maging agresibo naman siya at magwala ng konti. Okay, maraming salamat po. At muli, bago tayo magtapos, nalalapit na po ang ating pagbubukas ulit ng online training sa Setyembre 23. Ayan, September 23.
God willing po ay magkakaroon tayo ng online training for beginners, intermediate, and advanced lessons. Ayan, kung kayo po ay interesado at gusto nyo talaga mag-improve, magkaroon ng rating, maging tournament player, chance nyo na po para matuto. At yung ating mga lessons module ay nakalagay na po, posted na sa ating Facebook page Kamatsas at ganun din sa ating YouTube community tab. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.